ni Eva ay they are born in sin by means of sexual reproduction. Di ba alam mo ano, no? Born of sexual reproduction. Dahil born of sexual reproduction, yun yung laman ni Apostol Pablo na sinabi niya that a man comes short in the glory of God. Dahil sa kasalanan, kamatayan ang kabayaran. That's why Jesus Christ came back in order us to redeem that was in the... Ngayon, ano ang i-redeem? Ang i-redeem ba, ito ba yung soul o yung spirit that was been lost? Ang i-redeem ng ano sa atin, yung spirit. Kasi ito yung, kumbaga sa ito yung namatay una sa Diyos. Ngayon, kapag nabuhay na to, yung spirit nito, ito yung mag-guide, magdadala sa Diyos. Magdadala ito sa Diyos. Kasi nga, sa Galatians chapter 4, verse 8, mga bata. Verse 8. Galatians Chapter 4, verse 8. Galatians chapter 4, verse 8. Hanggang na. Tuwad ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Pero ngayon yamang nakikilala na nga ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nakikilala ng Diyos. Bakit muling nagbabalik kayo doon sa may hina at walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy ninanasan ninyo magbalik sa pagkaalipin? Ipinangingili ninyo ang mga araw at ang mga buwan at ang mga panahon at ang mga taon. Ako'y natatakot tungkol sa inyo baka sa anumang paraan ay nagpaggal ako sa inyo ng walang kabuluhan. So doon makikita natin, nung patay pa ang ating espiritu, sino naging Diyos natin? Diyos na sanglibutan. Marami tayong mga revolto. Marami tayong mga Diyos-Diyosan. Kasi nga, hindi na natin kilala ang Diyos. Kasi makikilala mo lang ang Diyos kapag buhay na ang iyong espiritu. Dahil sabi ni Jesus Christ, ang pinanganak sa laman ay sa laman. Ang pinanganak sa espiritu ay espiritu. So yun ang ibubuhayin sa atin ng Diyos, hindi yung laman. Kundi ang bubuhayin sa atin ng Diyos, yun kundi ating espiritu. Dahil ito yung magdadala sa Diyos. Dahil yung espiritong yun ay namatay, during pa lang kay Adam and Eve. Yan. Namatay yun. Kaya yun dahilan kung bakit si Kristo nagkatawang tao. Para tayo muli. May natin mo siyang galagayan. Yes. Pastor Alan, ibig sabihin, tayo ay mayroon ng existing before. Yes. Nakasama ni na Adam. Dati, buhay na ang ating espiritu. Kompleto tayo. Wala tayong kamatayan dati. Ang tanong niya, nag-exist na ba tayo? Yes. Parang Pastor, i-clear po natin. Bali ang gusto mong sabihin ni Pastor Magellan, lumalabas ba na tayo ay existed na before? Yeah. Yes. May conscious ba tayo? Which is, ang sagot niya po, yes. Yes. Dati talaga, nag-exist na yung spirit natin, nag-exist na yan. Buhay yan eh. Saan po siya, nasaan po siya during that time? Nasa atin. Sa time ni Adam. Kasi hindi pwede maghiwalay. No? Hindi maghiwalay ang spirit sa atin. Kasi kayo magkasama yan eh. Ang spirit, ito yung magbibigay buhay sa iyo at ito rin yung magkukunik sa iyo sa Diyos. Ito yung magkukunik sa iyo sa Diyos. Dahil ito yung nanggaling sa Diyos. Mga ngaral, chapter 12, verse 7. Magbasa. Mga ngaral, chapter 12, verse 7. Ito yung ba? Sige. Paano po tayo ng exist sa time ni Eva at ni Adam? May conscious na po ba tayo na? May Conscious na po tayo. kamalayan na ba tayo nun? Kamalayan po. Sabi ng Biblia, wala pa tayong kamalayan sa mabuti at masama. Kumbaga sa innocent tayo. Lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos na mabuti. Walang masama. Hindi po yun yung iba po yun. Kaya ang tanong kasi, ulitin po natin kung paano po yun. Kung nag-exist na po tayo nung time ni Eva at ni Adam. Yes. Nag-exist na po tayo ng panahon ni Eva at ni Yan, Adam. nasaan po? Nasaan dyan?
Yung Sa Saan po? para ang Physical ba? Physical? Kung spiritual man yun, nasaan yun? Kung conscious naman tayo. Kung nandun tayo. Nasaan? Kasama po ba tayo ni Eva? Tandaan nung tayo Nasa isipan ba ng Diyos? O dala-dala pa ni Eve? Kasi nga, he is the mother of all living. 3:20. okay. Nung panahon kasi noon, ang tao, Yung hindi ko pastor, hindi kasi na-record ano. ah, Kung existed na tayo before, Eva in Christ. Kasi si Na- Kristo nas- existed na sa kanila. nasaan po tayo? Kung physical, of course, hindi. Kung spiritual, Yun. nasaan yun? Yun ba ay nasa genes ni Adam and Eve? Kasi si Eve is the mother of all living, na Genesis chapter 3, verse 20. Yes. So, asan po yung sagot niyo po? Kung Na- tayo po ay existed before at wala tayo, nung before ay hindi pa tayo nagkakasala, wala pa tayong pagkakasala, buhay pa yung espiritu natin, nasaan po tayo? kung hindi tayo nagkasala, ay wala tayong kasala, wala, kung baga sa noon, hindi tayo mamamatay. Sa simula, sa simula, ito, It's a, ano eh, sa Genesis chapter 1, very, ano eh, clear. sa Genesis chapter 1, sabi ng Diyos, magpunin nyo ng yung supling ang buong sanlibutan. Yeah, Pastor, hulihin ko lang po yung sabi niyo po, existed na po tayo before nung hindi pa tayo nagkakasala o hindi pa nagkakasala si Adam and Eve given. Nasaan po tayo noon? Nasaan yung take notes? Nasaan po tayo? Nasaan tayo take note? Hindi tayo physically na nag-exist, right? Kasi nga, Dito pa tayo. produkto lang tayo eh. Kung spirit man yan, nasaan yung spirit na yun? At tayo pala yung existed. Saan yun? Brother Will, kaya nga, ang magiging presentation niya rin ay para din kay Kristo na mayroon siyang conscious existence before. Kasi existed si Kaya Kristo sa atin. kanila eh. Kasi existed Jesus Christ before eh. Saan yun? Jesus. Oo. Nandun na yun. Okay, sige. Oh, Okay, pagbigyan na po, okay na po. So, existed po, sige, sundan na natin. Kung ang Panginoong Yesu Cristo existed before, Tama ba Pastor? Ano? Conscious na sila. Conscious na po ang Panginoon Yesu. Meron na ba siyang Existed kamalayan? si Kristo sa kanila. Mayroon siyang diwa na during that creation si Jesus Christ. tayo, si, Si Jesus Christ. Kasi parang parehas tayo. Mayroon tayong consciousness before na nag-exist na tayo, pero dahil lang doon sa kasalanan ay nawala at namatay yung spirit na yun. Kumbaga, ano lang, lost. kasi kung hindi po nagkasala sa doon sa iba, hindi kailangan Resulta na po yan, Pastor. Resulta na po yan. Resulta na. Po yan, Exist na. existed na ba? Conscious ba? Sino? Tayo po, conscious na po ba tayo before? Para si Kristo, conscious na po ba si Kristo sa iyo? Before? Nag-exist na. Umiiral na po ba? Yes. Umiiral na po si Kristo. Pero dati hindi pa tayo umiiral. Umiiral po si Kristo, saan po siya umiiral? Kasama ng Ama? Yes. Ayun sa John 1, John chapter 1 verse 1, kaya makibasa. John chapter 1 verse 1, makibasa doon. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were created by Him, and without Him was nothing made that was made. Ano po, Pastor? Diyan man lang po yung tinukoy nyo. Sige po, i-explain niyo po. So, sa simula, nag-exist na si Jesus Christ. Sa John 1, sa pasimula, naroon na ang salita. At ang salita ay kasama na ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At walang bagay na hindi nilikha mula sa Kung wala siya. Kung sa pamamagitan niya, kung wala Then, siya. sa John chapter 4 verse 12, at ang salita ay nagtawang Yan. tao. So, balik tayo lang ng Pastor. Nung wala pang Kaya yung muna yan. saan tayo nakalugar? Nung wala pang John 1:1, saan po tayo nakalugar? Saan tayo nakalugar? Nung magkasala siya ng Cheba o hindi No. pa? Hindi, wala po. Ay, hindi pa. Wala pa pong ano, wala pa pong humankind. Wala pa yung mankind. Wala pang basics. Wala pa nasa isipang patayo ng Diyos. Yan. Nasa loob tayo. Kasi ang layunin ng Diyos kung bakit tayo nilikha ng Diyos, Hindi. ito ang layunin niya. Ando na tayo. Nasa isipan po tayo. Yan ang isipan tayo ng Diyos. Pastor, conscious or unconscious? May diwa o walang diwa? May diwa na. Sa panahon, kung isa sa isipan pa rin ng Diyos, wala pa. Dahil nasa
Wala pang liwa, no? Wala pang liwa. Lagi na. Sa panahon. So doon pa lang, nasa plano, nasa isip na tayo ng Diyos bago pa nilikha ang langit Siguro at may point si Pastor kasi Jeremiah chapter 1 verse 5. Bago kita inanuan sa bahay bata, nakilala na kita, Jeremiah, pinapaging banal na kita. Tama. Ay, tama naman. Oo nga. Ihiwalay ba tayo kay Jeremiah? Pareho naman tayo. Pero sa isip pa lang ng Diyos yun. Nasa isip na tayo ng Diyos. Para ang layunin doon, para mayroong mamahalan ng kanyang mga nilikha. God bless you. Nasa plano na yun. Kunti na lang, Pastor. Medyo sama po kayo, Pastor. Medyo... Para aswan po tayo, no? Malapit na. Ako, Pastor, nag-aral po ako ng Trinity, na Trinitarian. Pero, mas po yung Godhead po dito. Yung paterology and Christology dito sa church, mas malalim po. Tsaka mas malinaw, Pastor. Nalalag po ko theology. And actually, next month, mag-start, tutuloy ko po yung aking Bachelor for Theology course. Pero, Pastor, yung pagdating sa paterology, Christology, theology proper, mas tama po yung teaching po dito sa church. Pastor, hindi kasi sabi mali po yung dalap-dalap po niyo po. Hindi po. Pero po, dapat po, Berean. Sabi po, pag Berean, kailangan isip niyo po kung ano po. Kailangan niyo po search the scriptures daily. Acts 17 and 17. Magtatanong. Kasama sa Albert. Kasi magtatanong ako kay Pastor. Sige. Pwede na po ba kami mauna kasi yung pong prinsesa po po, medyo gutom na. Okay. Kaya pala dinamihan mo na. Tanong na kayo, kasi lilinawin ko yung topic niya. Ikaw na Pastor magtanong. Tapusin mo na magtanong kasi mga kilay magpapatayin ko na yung Ikaw na Pastor. Okay. Quarter. Ang Hanggang topic sa mo, ibabalik ko lang sa iyo ang topic, born again. Yes. So kasi mayroon kaming topic dyan, ang born again, dadaan siya sa three process. Kasi kung hindi siya dumaan doon, hindi talaga. Ganito yun. Ang tanong ko, si Kristo nagturo niya, di ba? So, tanong ko, si Kristo ba na-born again? Yun muna, no? Number again ba si Jesus Christ? Ayon sa Matthew chapter 4, ay chapter 3, verse 13 hanggang 17. Ang sabi doon, si Jesus Christ ay binautismuhan. Nung siya'y mabautismuhan, lumang siya sa tubig at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. Nabunagin siya. Kasi bumaba sa kanya Espiritu Santo eh. At nung bumaba sa kanya Espiritu Santo, doon siya nagsimula mag-ministeryo. Nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Nung hindi pa siya nababautismuhan, hindi siya nag-ministeryo. Hindi siya nagpapahayag. Okay, Pastor. Nagkasunod na tayo. Agree ka na si Kristo na born again. Yes. 100%. Clear. Yes. Kasi, Tayo. Ganito yon. Ano ang binigkas ni Kristo? Kasi three process ang binigkas niya eh. Sabi niya, we must be born again. He cannot see the kingdom of God. First process. First process. Ang second process, he cannot, sabi nito, we must be born of water Kasama siya. and spirit. He cannot enter to the kingdom of God. ginawa ba ni Jesus yun? Ginawa. Second process. Okay, nilinawin ko lang kasi siya ang pattern. Ang pangatlong process, sabi ni Christ, maliban kayo ipanganak sa Espiritu, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, Ang three process, yung dalawa magkasama yun. Water in Spirit. Dadalhin siya ng Spirit kung mangyari ang water. Ang po tama yun.
Pero, ang tanong ko, balik ko sa first process. Ito, John 3:3. Ah. Balik-balik panganak kayong muli, hindi kayo makakakita sa karya ng Diyos. Pagkita pa lang, Pastor. so, doon na Pagkita pa lang, no? Linawin ko lang para mangahoy ka, at mangahoy din kami sa kaalaman ko. Tama ba, tama ba? So, yan, iba makikita natin. Gimit ito para malinaw ang lahat. Pinakikita ni Jesus Kasi, Christ. Basta kasi, sa paliwanag, nasa din sa pakasigit sa paliwanag. Papaliwanag ko muna ha. okay. Pinakikita ni Jesus Christ kung paano ka maborn again. Okay. Ginawa niya. Tama. Nagbigay siya ng example Yeah. para ka maborn again. Yeah. Ano Diba? ang... Ngayon, nabulag din ba tayo? Yes. Sabi doon sa Gawa chapter 2 verse 38, no? Gawa chapter 2 verse 38, makibasa. Oh, stop na muna yung ano mo. Sige. Ito, nagungtong na naman ko siya sa muna dito. Basta ito, paglilinaw lang to. Ano sa first process para? Oh, sige, oo. Ang agree ka naman, Pastor, no, na si Cristo ay born again. Tama, no? Yes. Naborn Kasi again siya. kailangan rin kung anong ginawa niya, dapat gagawin din natin. Apo, naborn again si Cristo. Paglilinaw lang naman ito, Pastor. Ang salitang born again, di ba ito ay naka-address lang siya doon sa may kasalanan o makasalanan sapagkat ang walang kasalanan ay hindi naman pwedeng magiging born again kasi wala siyang kasalanan. Pareho sa atin, kailangan natin mag-born again kasi nga, nanggaling tayo sa makasalanan. Tama po, tama, agree ka po, no? Tama po yan. Ngayon, si Kristo, bakit kailangan siya ma-born again? Pinatunayan naman ng Biblia, sabi, dineclare ng Biblia na taong walang kasalanan. So, kailangan ba siyang ma-born again? Wala naman siyang kasalanan. Ginawa niya yun para ipakita sa atin kung paano ka maipanganak. Pattern yung bilang tao kasi nagkatawang tao siya eh. Nagkatawang tao siya. Ginamit niya ang taong makasalanan. Ngayon, para maging malinis ito, ginamit niya, nagpakumbaba siya. Pumunta siya kay Juan Bautista. Ano ang pangalan ng Bautista? Pagsisiyan nyo, italikdanan yung mga kasalanan at magpabautismo kayo upang kayo patawarin. Ngayon, bilang tao, nagpakabawa si Kristo. Naging katulad niya na inangkin niya rin na siya rin makasalanan. Di ba? Para matupad yung sinabi, matupad yung kung paano ka maano. Kaya nung siya nabautismohan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo. Gawin niyo ito dahil ito ay Pattern. yung pattern. Paano ito ibig sabihin, pinakikita lang ni Jesus Christ kung paano ka mabuhay. Juan Bautista doon, dapat ako muna. Yeah. Wala Sabi nga ng Juan Bautista, dapat ako na bautismo mo. Bakit ikaw magpapabautismo sa akin? Kaya nga, dahil ito ang kalooban. Kaya mangyari ito upang matupad ang kalooban ng aming Lilinawin ko Ama pa, Pastor, ng nasa konti. langit. Lilinawin ko pa ng konti. Ang second Pero verse, hindi nang hulugan ng makasalanan si Jesus Christ ha. Hindi po. Ginawa niya lang yun para mapakita sa atin na yun ang tanging pamaraanan para mabunagin ka. kasi Pastor nga, ito nga John 3:3 hanggang 3:8, tatlo ito. Ngayon, ito, isa pa. Ang Paano natanggap ang ni Cristo Holy Spirit? Ganun din naman, nung tayo mabautismo ang Galas at Gawa chapter 2 verse 13 makibasa. Kung paano natin natanggap ang Espiritu Santo. tama po, Pastor, tama po. Ganito yun, lilinawin ko pa ng konti. Kasi ang second verse, pag hindi mangyari sa'yo, hindi mo makita ang karya ng Diyos. Si Kristo, bago magpabautismo, nag-aral mo na siya sa salita ng Diyos. Kasi ang kapanganakan muli, sa salita ng katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi nang hulugan na si Kristo yung nagpabautismo dahil makasalanan. Nagpabautismo siya para matupad ang kalooban ng Diyos. Tama po, Para kasi makita din ng tao kung paano sumunod sa kalooban ng Diyos. Pastor, gusto ko linawin, no? Ang second verse, Continue. 1 Peter 2, So, linggo na naman po, dami tayong 1-3. Kasi nga, kailangan ko malaman natin na dadaan muna tayo sa pag-aral ng salita ng Diyos bago ka magpabautismo. Ganyan nangyari kay Kristo.
ang kapanganakan natin muli sa aral ng katotohanan ng Diyos. Kasi kung hindi mo mag-aral sa salita ng Diyos, di mo makita yung kapwiran niya, di ka susunod, di ka magpapabautismo. Tama po yan, kaya naman Para mga yung lingkod ng Spirit Diyos mo eh. bumaba sa'yo, talhin ka niya. Yun yung three process, Pastor. Sige, sige. Ano muna natin, putulin muna natin. Okay, okay. Pwede kayo bumalik. Ano na naman? Sunod Hindi bumalik. lang naman. Bumalik. Kasi alas 9 na eh. Hanggang alas 9 lang tayo. Susunod yung topic natin about sa bautismo. O sige, yan. Maganda yan. Anong pangalan ang gamitin na Ayan, bautismo? ayan. Sa baptism yung version ng topic natin. Baptism. Bakit kailangan natin yun? Bakit Pero ito naman? may natin yung sharing natin sa yung sa group chat. Sige. Oh, sige, sige. Alan, ikaw na mag-close in prayer. Okay, tayo yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa inyo pong mga salita namin pong napakinggan patungkol sa born again. Lord, dalangin namin na ito'y aming maintindihan at mamawaan. Na hindi kami ay narito para magkaroon ng sariling kalaman at karunungan. Hindi narito kami, O Diyos, para matuto ayon sa iyong kalooban. Salamat sa mga ginagamit mo, Panginoon. Sapagkat kung may sabi, kayo talaga ng apostol, propeta, evangelista, pastor at guro upang i-guide at turuan ang mga anak mo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa limang ito na tagapagturo mo. At dalangin din namin kung paano mo kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar nito, God. Na isa man sa amin ay walang napahamak. Ay ganun, O Diyos, uwi kami sa kanya-kanyang mga tahanan na puno ng kagalakan at kapayapaan sa aming puso na ikaw ang aming pinapupurihan at pinaglilingkuran. Lord, dalangin namin, ingatan niyo po kami sa aming pangsamantalang tirahan sa aming pag-uwi na kami ay makakarating. Nagtaglay pa rin ang gabay at patnubay at pag-ingat niyo po sa amin sapagkat libo-libo ang anghel ang siyang gagabay sa amin at mag-ingat sa amin. Salamat o Diyos sa mga oras nito, God. Sumamin lawa ang iyong pagpapala financially, materially, at spiritually, at higit sa lahat ang kalakasan ng aming physical habang kami ay narito sa mundo ito, God, na ginagamit namin. Purihin ka, O God, sa oras nito, Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat sa pagdalaw. Saling ko muli. Ano po kayo sa... sige, sige. Hindi ngayon sa next month. May tutol pa yan.